Sa talaga ako, why didn't Tony speak any words? Ay napag-alaman ko na ang Itbulaga pala na ito ng GMA7 ay yung pa rin APT Studios pa rin ang ginagamit. Si Nanay Christy. Nanay Christy, alam ko na sabit na ipit-ipitin si Nanay Christy. Baklang yan, buti nga namatay yan. Kasi daming utang niyan, tinakbuhan kami. Pinapaalala ko na sa'yo, dapat ma-realize mo kung saan ka nagkamali. Inamin niya na nagkarelasyon pala talaga sila ni Rico yan. Yaya, akin na yung tuwalya. Kasi andun sa bag niya may tuwalya. So, walang tuwalya. Itinakip lang. Itinakip na sa likod. Oo, para makita ni Yaya kung ano ginagawa niya kay assistant director. I'll show this to my lawyer. Yes! Naku, saya-saya natin. My gosh. Grabe na, every time na nag-upload na tayo ng mga videos, alam mo, sa comment section at saka sa mga messages ko sa Facebook at saka sa IG, nakakuha rin ako ng mga messages from people na nanonood sa atin. Alam mo, even celebrities, kasi sinishare ko sa kanila actually, sinishare ko sa kanila mga messengers, no, yung ating mga, ating episode. Alam mo, they really watch. Nakakatuwa because may comments sila about your content natin, na ang galing daw. Ay, alam mo, nakakatuwa ng puso kasi kasamahan natin sa industriya yun mga ito. So, ngayon, kapag sila na nag-comment for us or kahit hindi na ba gusto ang topic or whatever, naaaliw lang ako because, kumbaga, from their points of view, kumbaga, iisa lang naman ang iniikutan nating mundo, parang, di ba, nakakataba ng puso? Marami kasi mga bagay na kapag balanse mong ibinibigay sa kanila, nagugustuhan nila. May mga bagay naman kasi na pag one-sided ka lang at ipinaglalaban mo ang kung ano ang sa tingin mo ay tama, marami ring nanonood pero maraming magbabash. Yes, totoo yan. At saka, sabagay, to each his own. To each his own yan. Depende sa pag-atake nila. Kasi tayo kasi, we're very natural lang sa ating discussions. We don't even plan out, no? Kung ano pag-uusapan natin, kung ano lumabas sa bibig natin. We work on it. We talk about it within that premise. Yung ganon. Kaya, that makes us naman siguro a little different from them. Para lang naman tayo ng taga-showbiz, pero kanya-kanya lang talaga tayo siguro ng imahe at saka kung paano tayo mag-interpret ng mga bagay-bagay. And we will always respect na yung kung ano man yung mga opinion, punto ng bawat isa na nagtatangka at gumagawa ng mga ganitong klase ng mga vlog. Kaya nakakatuwa mga kaibigan, kaya nandito na naman tayo muli sa bagong episode ng OOTD! Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Kasama ko ang isa sa mga pinakamamahal na nanay ko sa showbiz na, of course, si Nanay Jobert Socaldito. And of course, ang mahal ko ring anak, ang napakahusay na direktor, si Chaps Manansala. Ayan simulan natin ulit kung anong ang dapat natin pag-usapan. Oo, Nay, bago yan, gusto ko muna sabihin sa kanilang lahat na nandito tayo, nag-shoot tayo dito sa loob ng Celebrity Drip Wellness Spa. Dito lang po sa may New York. Wow. Corner E. Rodriguez Avenue, Quezon City. Kung gusto niyo na mag-relax, kagaya niyo, habang ngayon mag-relax na tayo sa aming pag-uusapan, eto na ang latest na bihis ng showbiz. Alam mo, ito pa rin, umikot pa rin ng mga istorya ng mga tao sa kompetisyon ng Itbulaga at saka ng TVJ. At saka yung mga iba-iba mga shows na ikinakabit, no? Na siyempre, part of that controversy. Pero, alam mo, ako, may pinost na ako nung isang araw a few days ago, may pinost ako about sa pananahimik ni Mr. Tony Toviera. Kasi alam mo, talagang ako nababalisa. Nababalisa talaga ako. Why didn't Tony speak any word? Diba? Kasi siya naman ang punot dulo ng gulo ng Itbulaga, yung tape at saka ng APT at saka itong show nila sa GMA7 na Itbulaga, no, ng TVJ before. Kaya sila umalis because sasama doon sila kay Mr. Tony Toviera sa pag-alis nito sa tape, sa paglisan niya sa GMA7. Because ang tape, mga kaibigan, is owned by the Halosos family.
Itong Halosos sila, dating Congressman Romy Halosos, at saka mga anak niya sila, Mayor Bullet, and whatever. Parang industrial partner si... Yes, si Tony Tubianes, industrial partner. At sa dinig ko nga, he owns 25% of TAPE as an industrial partner. Okay, then si Tony Tuviera ay nagpatayo ng sarili niyang studios doon sa Cainta, doon sa Marcos Highway, doon that area. Yung APT Studios, yun ang ginagamit natin ng Itbulaga. Yes. At saka dati, mga shows ng TV5 before, doon yan sa ginagamit ni Rerentan sa kanya. So, kanya yung APT Studios. Ngayon, itong tape na ito ay naiwan sa GMA7 because ang alam ko may contract sila until 2024. Pero that left them with no choice kundi palitan ang mga host kasi wala nang TVJ, lumipat na sa TV5. Tapos sila naman, they have this Paulo Contis and his group, di ba? In fact, si Paulo, ang balita ko, parang pinapirma na ng long-term contract para to host Itbulaga. Ngayon, napag-alam, sabi ko, nasaan si Tony Tuviera all the while? Bakit hindi siya nagsalita? Kasi siya ang dahilan. Una, ang sabi ng kampo nila TVJ ay tinanggal si Tony Tuviera ng tape. At ang sabi naman ng grupo nila ng tape nila Halosos ay talagang 2 years ago pa nagpabigay na ng feeler si Mr. Tony Tuviera na magre-retire. So kumbaga, alin ba talaga ang totoo? Nag-retire ba talaga siya o siya'y sinipa? Yun lang naman ang dalawang punto doon eh. Tinanggal. Hindi nagsasalita. Si Tony, wala kang naririnig sa APT. Sa APT, kami Sir Tuviera. Parang nakahang ang maraming bagay. Yes, oo. Alam mo, ako talaga, nagtataka ako, bakit hindi nagsasalta si Mr. Tony Tuviera? Eto na, a few days ago, ay napag-alaman ko na ang Itbulaga pala na ito ng GMA7 ay yung pa rin APT Studios pa rin ang ginagamit na studio. Kumbaga nire-rentahan pa rin ito ng tape sa kanila. Or sabi nga ng mga friends natin sa media na nakausap ko, maaaring may kontrata kasi yan sila na siguro that would end sometime, 2024 pa. Hindi pa tapos ang contract ng... Nagka-problema sila ng personal. Tuloy pa rin ang negosyo. Tuloy pa rin ang renta. Binded sila ng contract. Yes, may kontrata pa sila. So sabi na, ito ba siyang dahilan, ang tunay na dahilan kung bakit hindi nagsalita si Mr. Tony Tuviera? When in fact, ako yun, I will speak my mind without necessarily hitting them. Yes. Kumbaga sasabihin ko kung anong totoo kasi ang mga tao ay nagtatanong, ano ba tagang tunay na dahilan? Kung ako ba'y tinanggal, sasabihin ko, kasi tinanggal na po ako. Or if not, kasi po nag-retire po ako. So kumbaga, but all's well that ends well. O kung hindi pa man nag-end well, we're working on things. Diba? We're talking. Diba? On the other hand, habang hindi nagsasalita si Mr. Tuviera, ay nagkakaroon ng clamor ng lalong pagmamahal sa mga dating mga legit lover cards sa tinatawag. Yes, of course. Diba? Of course. Maaring they can play with that. They're playing with the fact na nakakakuha sila ng mga ganong sympathy. Yes. Pero yung sa akin na kasing kay Mr. Tony Tuviera lang, I wanted to hear him. Gusto ko lang taga marinig. Sabi nga na iba, ganyan taga pag-usaping pera, pag-usaping negosyo. Kumbaga, tikom ang bibig ng mga tao. But pride, siyempre, wala namang masama kung lilinawin na naman yung issues niya. And to finally, ibigay ang katotohanan. Para may sarang issue. Yes. Para isara lang issue. Lalo na ngayon nanonood po ako ng EAT, ng TVJ sa TV5. Yes. Napanood ko, may mga bago silang mga segments like Vortas 5, yung mga legit o fake. Talaga? Mga judgmental na legit or fake, ganyan. Kasi may mga sing-it sila. In all fairness, maganda. Opo. Very good. Masasabi ko na hindi nga talaga sila magpapatalo. Maganda They yan. will prove themselves that they are worthy of the love that the people are giving them. Tama yun, maganda yun. Ako yun ang hinintay ko kasi di ba unang labas nila, may mga nagko-complain, may mga tao, may mga bashers sila, sinasabi na lumang-luma ang style. Pero ngayon, at least they're growing. Maganda yun, yung ganyang mindset, yung ganyang thinking na kailang gandahin pag yung show. Yung mga dalawang taga-sex bomb dancer nung last weekend nila,
Tapos nandun din si Aiza Sigera. Parang binabalik nila yung dating pakiramdam na... Yung sigla? Oo, yung dating kung paano minahal talaga ang Itbulaga. Pero hinahanap na sila Jose at Wally. Nandyan ba? Nandyan sila pero syempre parang nasa invocation muna sila. Okay. Siguro hinahanapan ng magandang timing at saka magandang segments para sa kanila. Pwede din. Or talaga siguro napagod ng mga tao sa lahat ng brouhaha at mga stress na nangyari. Tapos na yung sa It's Showtime naman, nag-viral lang itong bata sa Little Miss Universe. Little Miss You, oo. Si Anika Ko. Oo. Napanood mo na? Napanood ko. Amazing girl, no? Amazing girl. Nakakatuwa siya. Sabi niya, Nay, di ba, kung sa tingin mo walang naniniwala sa'yo, kahit isa lang yung paniniwala at naniniwala sa'yo, diretso mo lang yan. Oo, kasi ang sabi nga niya, di ba, it's not about you being the best person, but you should be the best version of yourself. Ang ganda kasi, naalala ko, parang in-invite niya si Vice na pumunta sa stage. Pero napaka-open ng utak niya that if you don't like, ako muna kung gusto mo, sumunod ka na lang or whatever. Kung ayaw mo, we can do it another time. Napakatalinong bata, ha? Habang umiiyak si Ann Curtis. Oo. Habang pinapanood ko yun, naiiyak din ako actually. Oo. But this is just like reminding myself, no? Parang, nga, no? Kahit isa lang yung maniniwala sa'yo, huwag kang titigil. Sino ba'y naringgan ko nagsabi na kahit nawala na lahat ng mga fans ko, for as long as I'm able to touch one life, kumbaga may isang naniniwala sa akin, the show must go on. May something like that eh. Alam mo, ito yun. Ito yung sinasabi ng batang ito. She really motivates everyone so well. Pat si Vice, nakita mo yung si Vice was playing with her. Yes. Pero tinatamaan si Vice, because you know what the girl says, no? At a very young age, ay, naku, bullseye. Bullseye siya, kaya si Ann, kita ko, iyak talaga si Ann. Yung mga magulang ni Anika Ko, grabe, saludo po kami sa inyo. Galing. At the same time, yung kaedad po niyang yun ay... She's gifted. She's gifted. She's a very bright girl. At a very bright girl. At sa ginawa niyang yun ay maraming nagising, maraming namulat na kung nawawalan ka na ng pag-asa, nagre-remind siya ng, uy, nandito lang ako. Gising. Gising ka. Huwag ka mawawalan ng pag-asa. Diba? Ang galing niya, kaya nakakatuwa. That's why sometimes, no offense man sa Itbulaga at saka sa EAT, minsan gusto ko manood ng Showtime. I'm enjoying Argus. I'm enjoying Kulot. At this girl, this Anika Ko, Little Miss You. Alam mo, nasusurprise na ako lately, the past months, ang bubuhay sa Showtime, mga bata. Napansin mo? Mga bata ang nagbibigay ng kulay sa palabas nila. At ang galing-galing ni Vice at saka ni Ann, i-handle yung mga batang ito. Bagong timpla. Oo. Bagong pakiramdam. Na kapag bata na nagsasalita, parang walang mali dahil sa ka-inosentihan nila, sa wagas ng pagmamahal na meron ang puso nila, ay kapag nagsalita sila, parang makikinig ka. At kapag nagsalita sila at nakinig ka, parang may magbabago sa'yo. Totoo yan. No? They're very pure kasi Very pure. Gusto ba surprising? Napakarami nag-aaway ng mga shows, kung sino may nilalagay ng mga beauty queens, nilalagay ng mga anik-anik na mga pampasiklab. Pero, eto mga bata lang ito. Simpleng mga bihis ng mga bata. Pero pag nagsalita, alam mo, matutuwa ka, maaaliw ka, at magaling sila Ann. Sabi si Ann at saka sila... Sabi ni Ann, di ba, kung ganito lang talagang lahat ng mga tao sa mundo, ay maaaring wala ng hatred sa mundo. Oo, totoo yan. It must be a very beautiful world to live in. Isang mundong mabubuhay na lang puro pagmamahal. Yes. Hindi na ganun. Kaya... Miss Anika Ko, pagpatuloy mo yung pag-spread ng... Regular na ba siya dyan? Hindi, siya na finalists siya or parang contest nila. Sana gawin nila regular yung bata. Galing, no? At English ng batang yun. Ay, oo. Yang ako, pag nag-English ako, sa kanya dire-diretso, Ilang taon lang siya. Dahil sa mga nangyayaring ito, yung noontime show sa television, ay nabubuhay ulit. At patuloy na mabubuhay. At maniniwala tayo
na hindi mamamatay ang free TV. Yes. Ayun ha, nakita na natin yung tatlong noontime shows ha. E80 is doing so well. Yes. Ako, I'm enjoying also Itbulaga of GMA 7 kasi syempre bago lang yun sila. Yung grupo na Paulo Conti, syempre marami pang aayusin dyan. Pero in fairness, they're improving. At yung Showtime with all these kids, alam mo, buhay na naman ang free TV. Buhay na naman ang noontime variety shows. Kaya, supportahan natin. Supportahan natin. Yun. Okay. Yan, susunod Nako. naman namin pag-uusapan na eh. Diyos ko, ito na. Nalulungkot lang ako because alam mo, di ba, a few days ago, ay sabay na namatay sa isang araw si kaibigang Mario Dumawal. Si Mario Dumawal, mga kaibigan, siya po ang entertainment segment host ng, ng TV Patrol. At matagal namin kaibigan yan. Kumbaga, he's a man of para sa amin is man of honor. Kasi walang kaaway yan, napakasarap kasama, napakabait. No, kapag wala kang kaaway, parang feeling ko, mas maaga ka Oo nga eh. He's turning 65 on July 31. Nakita ko yung mga sinasabi ng mga anak niya na parang during yung pakikipaglaban niya kay kamatayan na nasa hospital sila. Kung paano niya binigyan ng pakiramdam na magandang pakiramdam despite of everything yung kanyang pamilya. Oo. Alam mo, kasi more than a month siya yata na na-confine sa ICU. ICU ng heart center. Nauna na stroke yon, tapos akala namin na okay na eh. I don't know kung na-angioplasty ba siya o angiogram lang. Basta, pero eventually, naiba kasi nagkaroon ng may mga fungus ba na mga involved na, kaya nagkaroon ng mga infections. Well, anyway, ang kaibigan natin si Mario is gone. He died a few days ago. At kasabay niya nung araw na yun namatay, ang isa pa natin kasamahan sa industriya na si Nap Gutierrez. Si Nap Gutierrez was very popular during his time because he was a very sikat na sports columnist na nag-crossover sa showbiz at nag-host sila ni Tita Christy Fermin ng TV show dati sa old ABS. Sila yung nag-host dati at saka sikat na sikat yung show nila at saka si Nap is very popular. Siya yung discoverer nila Alvin Patrimonio, maraming mga basketball players na napunta sa pangangalaga niya. Pero by some twist of fate kasi, nalihis ng landas ang kaibigan nating Nap. Kumbaga, nagkaroon ng maraming financial problems. He was in trouble for so many times. Ilang beses nahuli ng pulis. Parang palos. Nakakaalpas. Diyos ko, sa loob ng presinto sa Krami yata. Andun siya sa harap mga pulis. Nakatakas pa siya, ha? Ganun ka palos si Nap Gutierrez, which nakakatuwa kung isipin mo na paano niya nagagawa yon. At saka yung bulaklak ng dila niya, kung paano niya nakukumbinsi itong mga taong ito. Pero nung matagal din siya nawala, he was I don't know if he was into hiding for a while. Tapos nakita ko, nag-resurface na naman siya. Minsan, kinukuha niya dati alaga ko, si Michael Pangilinan, kinuha niya dati for some shows. Binigay ko naman kasi, for old time's sake, I miss his laughter. There's something about his laughter na contagious, na masaya na makasama si Nap eh. Kumbaga kung ano yung maging problema niya, kanya naman yun eh. Kumbaga, pero may isa tayong kaibigan, ang kaibigan ko si Ate Beth, si Miss Divina Valencia, ay merong pinost, kinomento sa post ko about kaibigang Nap, no? Sumalangit nawa, si Nap Gutierrez. Parang may dala siyang sama ng loob because ang kanyang late husband, si Sir Delphine Quesada, ay parang nagkaroon ng encounter kay Nap as far as money is concerned. Siguro maraming mga kontrobersya kasi si Nap Gutierrez na when it comes to money, when it comes alam ko pati si Nanay Christy. Nanay Christy, alam ko na sabit na ipit-ipitin si Nanay Christy eh. Ngayon, para bang, ang basa ko lang without really knowing pa the truth, no? Ang basa ko parang nakahiram siguro si Nap ng pera sa kanyang late husband, tapos baka nagka-problema sa mga check-check niya, tapos hindi na napakita si Nap. Kumbaga, hindi na nagparamdam. So, yun ang kinasama ng loob ni Miss Divina Valencia. Na okay na naman sana yun eh. Kung nagpakita siya, nagparamdam siya, kasi namatay na lang kanyang late husband na dala-dala daw yung sama ng loob. Dito mo makikita, Nay, na kapag nabuhay ka ng marangal, masaya kagaya ng Mario Dumawal. Tapos sabay pa sila ni Nap Gutierrez kung paano
nagre-react ang mga tao. Depende kung paano ka nakisalamuha, nakipagkapwa-tao Tama, sa mga tama. taong nakasama mo sa buhay mo. Kaya there's really a big difference, no? Ako, I want kahit simple na buhay lang, kahit may mga utang din ako. Kumbaga, basta hinaharap ko, tapos simpleng buhay lang, hindi na ako naghahanap ng karangyaan. You know, I've lived already a full circle, pero gusto ko makapag-iwan ng magandang alaala sa mga tao maiiwan ko one day, na sana hindi na sabihin na, naku, baklang yan, buti nga namatay yan, kasi daming utang niyan, tinakbuhan kami, gano'n. Oo, humaharap naman tayo humaharap tayo, kaya Ito yung pagkakataon na may matututunan sana tayo. Ano? yes, we should. Sa You mga know, pagkakamali na ng iba, hindi na natin kailangan magkamali, na Yes. tayo magkamali. Sa iba na lang, pero matutunan tayo sa kanila. yeah, kasi by knowing these stories behind, no, kahit sa pagyaon ng mga kaibigan natin, ay doon natin na-realize kung anong klaseng buhay ang dapat natin tahakin. At saka sana po ay siyempre may maiiwan tayong mga mahal sa buhay pagdating ng takdang oras na yan. Sana hindi naman sila mailagay sa kahihiyan. Yung sana makadiretso naman sila, maka-move on na maayos. Kasi hindi natin minamasawin kay Nap, no, kasi we don't know his story. We do not have the right to we don't have the crucify right. anyone. Yeah. He died as a friend of ours. Kami, syempre, Yes, yes. we wish him to rest in peace. Ganun si kaibigan Mario Dumawal. Kumbaga, we're not here to compare both of them, but you know, we're learning. Yes. We are learning from the Yes. stories that we gather around. So, yun, nakakalungkot lang kasi sabay-sabay mga namatay yung dalawang friends natin. So, it brings us back to the time na yung mga dati natin mga kaibigan na nawala din. Yes, Di ba? Like Oh, Kuya Germs. yan, si Kuya Germs, who died on January 8, 2016. 2016, Dinalaw pa namin yan ni Michael sa St. Luke's Hospital. We were there nung dumating si Santo Papa dito. We were there, doon mismo sa hospital bed niya, na naka-confine pa si Kuya George that time. So, doon bumababa ang Santo Papa, pinapanood namin sa TV. Ang Yun. pagkamatay ni Herman Moreno nung 2016 lalo na, no, ay ang realization ng maraming bagay na naibigay niya at naidulot niya sa showbiz. Oo. Kung paano ang maraming mga mga artista ngayon ay nagbago ng dahil lang sa pakikipaglaban niya. I remember that time in the 80s, no? Mga 86 kami, pasok nila John Reb. That's Entertainment. Was the biggest teenage program. Marami taga napasikat ang That's Entertainment ni Kuya Germs. At sinundan na, ginaya na lang yun ng ABS. Kaya nung namatay siya, isa rin siya sa mga maraming nalungkot ng mga artista. Ay, sa sobra. showbiz na natin. Sobra. Isa pa na, yung namatay po si Eddie Garcia. Si Eddie Garcia, isang icon, no? Isang napakahusay na aktor, na namatay naman siya dahil sa natisod sa kable, doon sa isang teleseryeng ginagawa niya sa isang TV network. At dahil sa pagkamatay niya ay nagbago ang bihis ng lahat ng mga nagtitaping sa telebisyon. Yes, kasi talagang sineryoso ito ng mga lawmakers. Gumawa sila ng batas, no, Eddie Garcia bill, something like that, na yung working hours ng mga artista. Kasi dati yung mga taping, mga umaabot ng 24 hours, 27 hours. 26, 28 hours Which is not fair kasi syempre nagkakasakit sila, Yes, hindi yes. naman sila insured. At sa pagkamatay ng dating Mahusay na aktor. mahusay na aktor na si Eddie Garcia ay nagbago ang mga patakaran at nakatulong na malaki sa mga artista na Yes. nagtitaping. At dapat ipapasalamat natin yan kay the late Eddie Garcia. Ang controversial pang namatay na, naalala ko, si Chocolate, no? Chocolate. Kaibigan natin si Chocolate, na komedyante at saka character actor, ay di ba namatay siya while he was performing doon sa isang show, sa isang event sa Abra. Actually, nung sa stage siya, parang hinahapon na raw siya. When he went backstage yata, parang doon siya nag-collapse eh. Yes. Oo. Kami na nung usapin namin sa mga taong teatro. Grabe, no? As an artist, minsan kapag nasa entablado ka, nakakalimutan mo ang sarili mo. Kailangan mong mag-perform, wala kang excuse, kundi ibigay pa rin ang kung anong ine-expect sa'yo ng tao. Totoo. Kahit hanggang sa kamatayan man. Totoo yan. Kasi even that the late Tito Alfie Lorenzo would say, the show must go on. Yun ang title ng kanyang column dati. Alam mo, napakarami natin yung mga artist dito may sakit ang mga magulang, na mamatay sa hospital. Naalala ko si Sandakot. Yung kumanta ng Sandakot sa Metro Manila Film, Metro Pop. Si Sonia Singson. Sonia Singson, she was singing. She was singing when she received a message that her dad died while her grand finals yun, ha.
Kaya kumakanta siya, buong puso, naiyak niya yon, and she won. Alam mo yon? Kasi sabi nga nila, the show must go on. Ako naman, gusto ko ipaalala yan kay Morissette. Kay Morissette. Kasi di ba, nag-produce ako dati ng concert dito sa Music Museum. Yung birthday show ni Kiel Alo. Siya ay kinukulitan ng kanyang jowa. Ng kanyang jowa sa phone. Asawa na yata niya ngayon eh. Kasi attend sila ng birthday ni Moira. Nalaman ko yung totoong dahilan. Attend sila ng birthday ni Moira. Tapos kaya nagdrama siya na-depress sa sobrang inuuntog ang ulo dun sa backstage ng Music Museum kahit ka-etsyusan lang para lang maka-walk out sa concert namin. Kung saan may commitment siya. Nagkagulo talaga kami noon. At that was, I will never forget that. You know why? Sinisisi niya si the late Mario Dumawal. Na siyang dahilan nag-ignite ng kanyang depression that particular time because tinanong ni Mario Dumawal about her family, about her and her family. Oo. Hindi ko kaya Morissette, naalala ko lang. Pumasok ang pangalan mo, ha? Pumasok ang pangalan mo, hindi ka makakaligtas because naalala ko yan. Morissette. Oo nga. Pinag-usapan natin patay namatay si Mario. Oo. Na I don't know kung nagkaayos na ka, nakapag-apologize ka ba, Morissette? 'Di ba? Pinag-usapan kasi dito, the show must go on. 'Di ba? Ikaw buhay ka pa. Hindi mo na tinuloy yung show. Ayan. Pinapaalala ko lang sa'yo, dapat ma-realize mo kung saan ka nagkamali. Dahil nga na bilang artist, no, yung sa pagkamatay ni Chocolate, yun yung nagbigay sa atin ng pakiramdam na totoo, ikinarangal ni Chocolate sa malangit na wang kaluluwa niya, na despite kung anong nararamdaman niya, itinuloy pa rin niya ang kung anong inaasahan ng tao sa kanya. At totoong may nararamdaman talaga siya. Hindi puro acting lang, Morissette, ha? Anyway. Naalala ko lang. Nag-trigger. Diyos ko. Sa lahat ng mga gusto mag-comment dyan, it's the best time for you to comment now. May comment section po tayo dyan. But you know, sa lahat na yun ng mga namatayan, lalo na yung mga recent lang, sa pamilya ni Mario Dumawal at pamilya ni Nap Gutierrez, isang galing sa pusong pakikiramay po. Yes. Dahil alam po namin ng pakiramdam ng nawawalan ng mga taong minamahal lalo ng kapamilya natin. Mula sa amin sa OOTD, ang aming taos-pusong pakikiramay, no? Of course, no? At sumalangit tawa, mga kaluluwa ng mga friends natin. At saka isa pa, naalala ko nga pala, I saw an interview of kaibigan nating Sabrina M., the former sexy star. Ito yung kamatayan ni Rico Yan. Kasi si Rico Yan before, nachichismis sila Marvin Agustin, grupo nila sila Dominic Ochoa, magbabarkada before eh. I don't know, sa Itbulaga sa kabila, sa ABS, parang nag-regular yata o nagkita-kita sila doon sa isang guesting ng isang noontime show. Tapos hanggang sa na-link sila, even si Marvin Agustin, may isang sexy star din na na-link sa kanya eh. Sabrina M. daw, ay na-link ito kay Rico Yan. Pero naging chismis lang yon. Pwede ring, mga kwentong tikiman. Alam mo yung mga sexy stars kasi natin dati, may mga may napaka mapagbiro, di ba? Napaka baliw-baliwan lang. So, si Rico Yan, na-chismis yan kay Sabrina M. Pero walang confirmation yun. Alam mo, napanood ko Sabrina M, ito recently sa interview niya, inamin niya na nagkarelasyon pala talaga sila ni Rico Yan. And it wasn't a one-night stand. It was more than a year na relasyon na nailihim nila. Tinanong siya bakit hindi niya inamin before. Alam mo, tama naman siya eh. I felt her when she said na, syempre, magiging sila ang masama sa tingin ng mga tao because si Rico Yan was very wholesome, napakagwapo, everybody's man, sila ni Claudine, alam mo yung mga pambagets. Tapos, syempre, hindi matanggap ng mga fans yan. Kung totoo, halimbawa, kung pumutok yung balita at halimbawa, inamin nila na may relasyon siya sa isang sexy star. Sabi nga ni Sabrina, sexy star lamang ako. Kumbaga, parang kapag makatulad nila, parang walang karapatan na ibigin ng isang wholesome star. So sabi niya, kaya inilihim niya. Pero sabi niya, believe daw siya kay Rico Yan because Rico protected her. Kumbaga, hindi siya nilaglag ni Rico. Kumbaga, kapag may nagtatanong kay Rico about Sabrina M, kumbaga, parang sinasabi niya na, wag lang natin pag-usapan, ganyan. Nakakatuwa yung interview. At least na-confirm ko. Na-confirm ko na naging sila pala. Naku, Sabrina, naunahan mo ko kay Rico Yan.
Because crush namin yung Hindi pa dati. naman, hindi pa naman November 1, pero we are talking about yung mga namatay. Dahil, Naalala lang natin. Oo, Because of Mario at Nate. oo, at saka lahat naman ng tao ay pupunta dyan ng mahalaga. Nay, habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito, ay inilalaan natin at inihahanda natin ang pagharap natin sa ating poong may kapal. Do you fear death? Do I fear death? Dati siguro, Nay. Pero dumating kasi ako sa puntong nagkaroon ako ng depression tapos naging suicidal ako. Oo, Tapos nga hindi na pala. akong buo ng loob ko. Pero something happened that stopped me. Ngayon na-realize ko na ang kamatayan ay parte naman talaga. No? Pero kaya kailangan lang habang nabubuhay ka ngayon, yun muna yung paghandaan mo, yung kung paano mo haharapin ang Diyos. At parang hindi ko nga alam kung it's a fear of death. Pero, you know, I can imagine being dead already. No? Alam naman natin yun na wala ka na tagang... But, you know, nakikiusap ko kay Lord as part of my prayers. Everyday prayers ko yan. Na wag muna siguro sa ngayon kasi kumbaga hindi ko pa naayos ang buhay ng anak ko. Though yung anak ko is already an adult, no? He's 22 years old, may apo na nga ako. Pero bilang magulang, siyempre gusto natin bago tayo lumisan, sigurado mo na sila. Sisiguraduhin mo natin yung mabuhay nila. I want to buy him a house, I want to give him yung some money para to start, to be able to start well. Alam mo yung ganun, tapos pag okay na siya, doon pwede na ako. Yun ang like ko na sa isip eh. Makikita na kung paano ka talagang magmahal. No, yun naman yun eh. Dahil mahal natin yung mga tao sa paligid natin. Gusto natin bago man lang tayo magpaalam ay nasa maayos silang Yes, like mga kapatid natin, mga pamangkin, mga apo, kasama mga boyfriends. Ang dami naman na. Oo, hindi ako pambabubuhay sa isa lang. Ganun daw. Oh. Siyempre, hindi ba ako babae, no? Ay, babae, speaking of babae, Nay. Mukhang pupunta na tayo sa babae na iyong... Narinig ko po itong blind item na ito. At ang babaeng ito, eto na. Eto na. Sandali lang. Iinom uli ako. Medyo SPG po ito, Eto na. Naubo tuloy ako. Alam mo, huwag kang maniwala sa mga demure na mga girls. Yung mga mahinhin. Yung mga sobrang hinin na mga babae na mamukhang hindi makabasag pinggan. Hindi lahat sila ay totoong hindi makabasag pinggan, ha? Nambabasag ng pinggan talaga yan. Marami akong kilala. Alam mo kung sino pa itong mga demure. Alam mo kung sino pa itong mga wild na mga bold star pa, mga sexy star. Alam mo sa itong buhay, mas normal pa sila. Hindi sila ganun hindi sila ka-wild sa mga kalalakihan. May kilala ako. Okay. Isang magandang actress. Demure. Okay. Ngayon, mag-shooting siya sa isang bayan sa North. Sa Pampanga. Okay. Sa bayan namin. May shooting siya sa Angeles, Pampanga. May shooting siya, okay. Galing siya sa Quezon City. Wala siyang driver. So, ang ginawa, ang pinag-uusapan ng production because papunta naman doon yung assistant director na gwapo, may tsura. Ngayon, ang assistant director was going there alone. Daytime ito after lunch. Imagine mo after lunch kung gaano ka Miss Makati girl to Taga Quezon City siya pero sobrang Makati girl. Makati. Kasama niya, yaya niya. Okay, dala mga gamit nila. So, sakay na sila ng kotse ni assistant director. Papunta na sila ng set. Punta sila. So, NLEX. Di ba ganon? So, sa likod yung yaya. Si assistant director nagda-drive. Okay. Si demure actress nasa harap. So, siyang pa. Sa likod yung yaya. Diyos ko, inatake yung kwan ng... Oh my God! Sa puso? Hindi, inatake sa pagkanimfa. Si demure actress. Gumapang ang mga kamay ni Hilda. Totoo ito, I swear. Okay. Gumapang ang kamay ni Hilda. Sa mga hita ni assistant director. Si assistant director niya, alam ko nung gagawin niya. Siyempre, maganda yung actress. Napakaganda. At saka, uminit na rin siya. So ngayon,
Alam mo, pag ang babae pala talaga ang naniklab, ang sumiklab, alam mo, hindi siya pwedeng pigilan. Oo, kapag lumapit na ang pala, hindi mo matutukain. Ganun Kasi nga, kung diba? lalaki nga, mamimili pa ng ano na, sige, chancing na yun, tapos hintay ka mamaya ha, patay ka sa akin. Ang babae on the spot, hindi yan titigil. So, ang ginawa ng babae, talino rin. Yaya, akin na yung tuwalya, kasi andun sa bag niya may tuwalya. So, walang tuwalya. Itinakip lang. Itinakip niya sa likod. Oo, para makita ni Yaya kung ano ginagawa niya kay assistant director. My God, talagang ginawa niyang gusto niyang gawin habang nagdadrive sa assistant director. Talagang yumuko ang lola mo dahil ng walang belo. Baka may nahanap lang siya. Nahanap niya. Nahanap niya. Dumapa nga siya sa mga kagubatan. Kaloka. Ang naloka lang ako kasi, demure. Demure na Maganda, actress. Ito demure. maganda. Maputi. Demure. Pangalan nga, Nay? Oh, di ba? Oo. Diyos ko. Parang gusto kumain tuloy ng ano, Ng mani. chocolates. Mani kasi, ang pangalan po niya ay may M. Alam mo na. Gusto kumain ng chocolates. Chocolates. Tama na, ha? Hindi ko nakuha. Ano na yun, no? Yung mga blind item mo. May laman din yun na mga mani. Okay. Yung mga blind item mo na yun talaga. Minsan hindi ko talaga. Nagugulat talaga ako. Nagugulat ko talaga. Totoo yun. Yun, Totoo yun, nakita ha? na po ninyo, narinig nyo na po kung sino po ang blind item ni Nanay Jobert ngayon. Hulaan nyo nga. Oo. Hulaan nyo. I-comment Mag-comment kayo na po dyan. no? Oo. Of course, yun na po ang ating mga balitaktakan ngayong oras na ito. Patuloy lang po kayong mag-subscribe, mag-share, at of course, mag-push ng button. ng Diba? notification bell. bell. Oo. Patuloy nyo lang po kami tulungan dahil sa kagustuhan namin magtagal ang ginagawa namin at lalo po kami ma-inspire. Kayo po ang makakatulong sa amin nang sa ganoon ay mas dumami at lumawak po ang mga manonood natin. Yes. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan namin kayo lagi ng mga fresh na news. Tsaka yung mga, I'm sure magugustuhan nyo ang ating mga diskusyon dito. Kaya mag-participate kayo, ha? Hindi yung kaming dalawa lang kasi sa inyo rin kami kumukuha ng humuhugot ng lakas at, Totoo yun. di ba? Oo, Nay. Ng kaalaman. Tsaka sa inyo po kami kumukuha ng lakas ng loob. Dahil ang bagay na ginagawa namin na ito ay hindi po talaga siya biro. Pero nagiging makatotohanan at nagkakaroon ng pakiramdam ng dahil po sa inyo. At Ayan. maraming pong salamat. Salamat na marami. Ito po ang OOTD! Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon Kasama ko po ang aking nanay na si Nanay Jobert sa dito. na napaka-chismosa. Marites na marites. At of course, ang aking mahal na anak, ang matalinong si Direk Chops Manansala. Na nagsasabing, patuloy po tayong maniwala na mabait ang Diyos. And to God be the glory. Yes, totoo naman yun eh. God is really good. Diyos ko, hindi mo na kailangan tanongin kung paano at kung bakit. Alam nyo yan. Okay?